Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito, pag-aralan po natin si Tikiko. At nakasulat po ito sa Ephesians chapter 6 verse 21. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Tikiko na mahal nating kapatid, tapat maglingkod ng Panginoon, tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo sa lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Sa verse 22, isinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. So, si Tikiko po ay part of Paul team sa Acts 4:20. Anam sila doon at kasama siya doon. And lagi kung may pinapadala o pinapasugo at gustong palakasin ng isang lugar kung saan nag-church plant po sila, lagi pong si Tikiko ang kanyang pinapadala. Makikita natin ito sa Tito 3:12, 2 Timothy 4:12. Ayon sa unang talatang nabasa po natin, at yun po yung himayin po natin, bakit kaya tinawag siyang mahal na kapatid? Sa palagay nyo, bago tumungtong sa libelo na matatawag natin, ayang si sister, brother, mahal na kapatid yan. So, meron pong mga nabubo, nade-develop na mga pangyayari, kaya tinawag siyang mahal na kapatid. You see, love does not come easily to other people. Kapag kapatid yan, anak, asawa, nanay, pinsan, kamag-anak, madali po natin silang mahalin. So, but to be loved by other, it really takes time. So, kung tatawagin kang mahal ng kapatid, merong mga action behind the scene kung bakit siya natawagang natugriang mahal na kapatid. So, meron po yung tinatawag nating love by attribute dahil sa kanyang pag-uugali, dahil sa kanyang mga action, masuyo, masipag, masunurin, laging suportado, maari, hindi pasaway, hindi mareklamo, matapat. Maari po ito mga attributes na ito ang nagbigay ng dahilan para tawagin siyang mahal na kapatid. Meron naman pong love by choice. The person just chose to love you because he understands the human dilemma, the human pain, yung suffering, yung weakness, yung human tendency, yung malawak yung pangunawa niya sa mga pangyayari sa buhay. So people, without even any reason, they just choose to love you. Just like our Lord Jesus Christ. Meron naman po yung love by command. Or nagmahal tayo dahil ito ay isang utos. Katulad ng sinabi ng Panginoon, love one another, love your enemies. Ay isa yan sa mga utos ng Panginoon. Kaya nga, we love people because of the command God has given us. So, ito po ay hindi po ito ayon dun sa nakikita natin o ginagawa nila sa atin. We love them because God commanded us to love those people. Amen. So, ano man po yung kasarian niya, ano po yung lahi niya, God commanded us to love other people. Kaya nga, we love people. And then, makikita po natin, I do believe, Tikiko, nandun yung tatlong factor na yon kung bakit siya tinawag na mahal na kapatid. Ikaw, sa palagay mo, how many people na masasabi nilang ito is si brother, sister, mahal na kapatid yan. And number 2 na makikita po natin that he is a faithful servant o tapat na lingkod. Sabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita. How will you describe ang isang taong tapat at faithful na lingkod? Paano natin i-describe ito? Maaring tapat sa gawain, mapagpakumbaba, handang maglingkod, kahit walang kapalit, at may matatag na pananampalataya. Maaring maawain po siya, mapagmahal sa kapwa. Kaya tinawag siyang tapat na lingkod. Sa palagay niyo po, paano tayo magiging tapat na lingkod? You can add an additional input in regard sa mga points po natin. Paano tayo pwedeng tawagin na mahal na kapatid? And then, makikita po natin sa ikatlong punto, ayon doon sa lata, isinusugo siya ni Pablo. Actually, sabi nga, hindi lang sa punto ng Ephesians chapter 6, 21 and 22 na isinugo siya, maging sa Timothy and 2 Timothy and other book of the Bible, ay makikita po natin isa siya lagi sa pinapadala po ni Pablo. Bakit? Because he is always ready to go. Ayan, lagi siyang handang sumunod. And then, pinapadala siya dahil may know-how na siya, may knowledge na siya, mature na siya. Ito po, ang taong ito na yung mga nagbibigay ng mga solusyon na sa problema. Hindi na sila yung parte ng problema. Amen.
And lastly, na makikita po natin na katangian po niya, marunong po siyang magpalakas. Ayon dun sa talatang binasa natin, para kayo'y palakasin. I think ito po isa sa mga dapat nating i-develop sa bawat isa. Lalo-lalo na kapag tayo ay matatanda na o mga tinatawag po nating mga pundasyon na tayo ng church. Matatagal na tayo sa church. Kailangan marunong tayong magpalakas sa mga tao. Marunong tayong magpalakas sa bawat isa. Marunong tayong magpalakas sa ating mga pastor. Dahil hindi sa lahat ng panahon, malakas ang mga pastor. Ang mga leader po natin. Ang mga anak po natin. So, let's learn how to encourage. Magpalakas ng kapwa. I hope you have learned something about Tikiko at magbigay po kayo ng mga input nyo, karagdagan of what you have learned today. God bless you all po.